Mahigit isang taon matapos ang unang pagsusumite ng unsolicited proposal, formal na inilunsad ng Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA, ang Swiss Challenge para sa 6.2 bilyong pesos Subic Bay International Airport, SBIA, na proyekto. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Formal nang inilunsad ng Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA, noong April 27, 2026, ang Swiss Challenge para sa 6.2 billion pesos Subic Bay International Airport, SBIA, project. Layunin nito na buksan ang pintuan para sa mga rival bidders na tapatan ang orihinal na unsolicited proposal mula sa American firm na Cerberus Asia Pacific Investments LLC. Sa isang imbitasyon na naipost sa website ng Public-Private Partnership, PPP, Center noong Lunes, April 27, inimbitahan ng SBMA ang mga challenger na mag-apply para sa eligibility at magsumite ng comparative proposals para sa airport project na isang unsolicited proposal mula sa American firm na Cerberus Asia Pacific Investments LLC. Ang pangunahing layunin ay gawing isang moderno at high-capacity cargo hub ang SBIA para sa Luzon Region, kasama sa plano ang rehabilitasyon ng mga pasilidad ng paliparan, operasyon, maintenance, at ang pagtatayo ng mga bagong gusali gaya ng mga hangar at storage areas. Ang panukala ay sumasailalim sa isang 25-year concession period bago ito tuluyang ibalik sa pamamahala ng SBMA. Iginawad ang up sa Cerberus matapos ang masusing negosasyon. Ang mga interesadong challenger ay may hanggang August 17, 2026, para magsumite ng kanilang mga comparative proposal. Kailangang magbayad ng mga challenger ng non-refundable fee na 1.4 million pesos, tinatayang $23,333 para makasali sa bidding. Kung may mas magandang alok mula sa ibang bidder, may karapatan ang Cerberus na tapatan ito upang makuha ang kontrata. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na plano para sa Luzon Economic Corridor, LEC, na naglalayong palakasin ang logistika at infrastruktura sa pagitan ng Subic, Clark, Maynila, at Batangas. Inaasahan ding makakatulong ito sa paglago ng kalakalan at turismo sa Central Luzon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas mabilis at epektibong cargo transport system. Ang Subic Airport Project ay umaakma sa mas malawak na pagtulak ng pamahalaan para sa Luzon Economic Corridor, LEC, na naglalayong palakasin ang logistic, infrastruktura, at koneksyon sa industriya sa mga dating base ng US sa Subic at Clark, Maynila, at lalawigan ng Batangas. Kung matatandaan, dati nang nakuha ni Cerberus ang shot third-hand shipyard sa Subic noong 2022 at mula noon ay namuhunan na siya ng hindi bababa sa $40 milyon para muling buhayin ang mga operasyon sa pasilidad. Nakilala ngayon bilang Aguila Subic Multi-Use Facilities, na sinasabing magiging lugar sa hinaharap ng pinagsamang US-Philippines Ammunition Production at Storage Facility, na una nang nagpahiwatig ang kumpanya ng planong gawing cargo at logistics hub ang Subic Airport bilang bahagi ng mas malawak na pamumuhunan nito sa paggawa ng barko, logistic, semiconductor, at energy sa bansa. Noong nakaraang linggo, iniugnay ng mga nangungunang opisyal ng pamumuhunan ang estratehikong tungkulin ng Subic sa planong magkasanib na pagpapaunlad ng Pilipinas-US ng 1,619 na ektaryang, first-of-its-kind artificial intelligence, AI, Native Investment Acceleration Hub sa New Clark City sa lalawigan ng Tarlac sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Sinabi ni Bases Conversion and Development Authority, BCDA, President at Chief Executive Officer, CEO, Joshua Bingkang sa mga mamamahayag na ang lokasyon ng Economic Security Zone, malapit sa Clark International Airport, Port of Subic, at sa paparating na North-South Commuter Railway, NSCR,
susuportahan ang posibilidad na mabuhay nito at maakit ang mga pamumuhunan sa pagmamanupaktura. Samantala, inanunsyo ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, noong April 27, 2026, ang paggawad ng 206.9 milyong pesos kontrata para sa disenyo ng ikalawang runway ng Clark International Airport, CRK. Ang kontrata para sa detailed engineering design ay nakuha ng tambalan ng Schema Consult Incorporated, isang kumpanyang Pilipino, at Yushin Engineering Corporation mula sa South Korea. Layo ng proyektong ito na magsilbing redundancy o backup sa kasalukuyang runway upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng paliparan kahit may aberya o maintenance. Inaasahang susuportahan nito ang paglaki ng kapasidad para sa mga pasahero at logistics giants tulad ng FedEx at UPS na kasalukuyang nagpapalawak ng kanilang operasyon sa Clark. Kapag natapos na ang disenyo, magsasagawa ang BCDA ng hiwalay na proseso ng pagbid para sa yugto ng konstruksyon, na inaasahang magiging operational ang bagong runway sa ika-4 na quarter ng 2029. Ang Clark International Airport ay umuusbong bilang isang pangunahing gateway sa bansa, na nakapagsilbi sa 2.75 milyong mga pasahero noong 2025. Ang mga internasyonal na higanteng logistic, UPS at FedEx, ay nagpapalawak din ng kanilang mga operasyong logistic sa paliparan. Ang BCDA, sa pakikipagtulungan sa Department of Transportation, ay nagsusulong para sa pagpapaunlad ng karagdagang infrastruktura, kabilang ang mga taxiway, apron, runway, at mga kagamitan. Ang mga ito ay magbibigay daan sa CRK na mapaunlakan ng mas maraming paggalaw ng sasakyang panghimpapawid, mapabuti ang mga oras ng turnaround, at mapahusay ang pangkalahatang kahusayan sa pagpapatakbo.